Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. DJ Lindsay, hindi ko alam kung saan ba o kailan nagsimula itong kasalanan na nagawa ko. Pero yan po yung dahilan kung bakit palagi po akong nakikinig dito sa Energy FM. Kasi somehow, I find comfort po kapag nakakarinig ako ng mga advice mula sa inyong mga DJs. Sana po mabasa ninyo itong kwento ko dito sa Lihim ng Liham. Nakagawa po kami ng kasalanan at malubhang kasalanan po yon ng pinsan ko. Siguro dahil game na game din ako sa lahat ng pwedeng mangyari nung time na yon. Habang siya naman, aminado na mahilig talaga siya sa babae. Di ko alam kung bakit na-fall ako dito sa patibong na to. 9 days after mamatay ng lola niya, DJ Lindsay, yung parents ng pinsan ko pumunta doon sa bahay ng mga lola nang hindi siya kasama. So pinapasunod siya ng papa niya, pero dahil ayaw niya, ako na lang ang sumundo sa kanya. 2 kanto lang naman kasi yung layo ng bahay ng lola nila. And guess what? Pagdating ko doon, bukas yung gate. Sabi ko nga parang hindi natatakot to na maakyat bahay ah. And so pumasok ako sa loob ng bahay nila. Tinatawagan ko siya para lumabas na, pero naiwan pala yung cellphone niya doon sa may sala. Kaya ang ginawa ko, hinanap ko siya sa bawat kwarto ng bahay na yon. Pumasok ako sa kwarto ng pinsan ko. Nang makita ko siya,
Sinabi ko na pinapasunod siya ng papa niya. Ayaw niya talaga. Tinatamad daw siya. Kaya naman hindi na rin ako umalis. Kasi nagkwentuhan na lang kami. Promise po, DJ Lindsay. Kwentuhan lang. Muna. Ayoko pong magsinungaling sa inyong lahat. At mas lalong ayoko pong pahabain pa ang kwento ko. May nangyari po sa amin nung araw na yon. Di naman sa akin bago yung feeling kasi na-experience ko na yan sa mga naging boyfriend ko noon. Tsaka that time, pareho naman kaming single. Naka 3 rounds nga kami. Pero DJ Lindsay, hindi po yun yung last time na ginawa namin yun. Since meron pong trabaho yung mga magulang niya, madalas niya na akong pinapapunta doon sa bahay nila kapag siya lang ang tao. And yes, paulit-ulit naming in-enjoy yun. Ang sabi niya kasi, namimiss niya yung feeling na yun. May one time nga na nag-rent pa kami ng lodge. College pa kami nun. Tapos, ang masama dito, meron na siyang girlfriend noon. Akala ko nga titigil na yung bonding namin pero wala. Naulit at naulit pa rin. Medyo close ko pa naman yung girlfriend niya that time. Ako naman, hanggang MU and talking stage lamang sa mga lalaking pumoporma sa akin. Alam mo ba, DJ Lindsay? Dumating pa sa point na nagtitake na ako ng pills just to avoid getting pregnant. Sabi niya kasi, wala daw dapat mabuo. Lahat naman ng pag-iingat ginagawa namin. Nangako din kami sa isa't isa na walang mai-in-love sa aming dalawa. Kasi nga, magpinsan kami. Kahit dumaan yung pandemya, gumagawa kami ng paraan para magkita. Pero alam mo, DJ Lindsay, dumating na rin sa point na nag-decide na kami na itigil na. Napagkasunduan namin na tama na. Kaya naman, hindi na yun naulit pa kahit kailan. Ngayon, magkakaanak na sila ng girlfriend niya. And I'm just so happy for them. 3 months nang buntis yung girlfriend niya. Ako pa yata yung gagawing ninang. Ako naman, eto, happy na with my boyfriend. Yun lang. Hindi ko kasi maalis sa isip ko yung guilt. Palagi kong naaalala yun. At kung meron man akong isang bagay na hindi gagawin, yun ay yung gumawa ng kalokohan with my own pinsan. DJ Lindsay, maraming salamat sa pagbasa kung sakali man ng letter ko. This is Aina at ito ang lihim ng aking liham.
ng liham. Hello! Wait lang, ang oras muna natin ay 9:22. That means si Kuya Elmer Gazadian ay ng floodway ay wala ng 500 pesos. So, kasi hindi niya ako tinawagan. Mamaya ako yung tatawag sa kanya. Tingnan natin kung sasagot ba siya at mananalo ba siya ng 200 pesos cash na isesend ko sa kanyang online account. Ang tara! Online account ka dyan, B. Congratulations! In advance na rin dito sa... doon sa magjowa na magkakaanak na, di ba? Palakpakan din naman natin, mahal ko pang kako baby ko, yung lakas ng loob ni Aina na ikwento yung mga ginawa nila ng pinsan niya. Nakakaloka naman kasi tong ate mo. Uy, ang dami-daming lalaki sa mundo. Ba't naman yung kadugo mo pa, yung pinsan mo pa? Di ba? Alam mo yan yung pinag-uusapin namin ni Baby Toby nung isang araw. Yung tipong kadugo mo, di ba? Yung kasama mong lumaki, di ba? Siguro this applies doon sa mga magpipinsan na, alam mo yun, ewan ko lang ha, yung mga pinsan na medyo hindi nagkikita ng matagal na, or pwede rin kasi na yung mga magpipinsan na super close, ganyan. Kasi gusto nilang explore yung mga bagay-bagay, tapos sasabihin nila, uy, walang mali siya to ha, kasi magpinsan tayo ha, ganyan. Pero gagawin pa rin nila. Oo, para sa kanila walang mali siya, pero ang katotohanan ng buhay, kahit pag bale-balentungin mo, may mali siya, yun bakla ka. Diba? Aina, mas maganda, maganda na tumigil na siya, pero mas maganda kung hindi siya nangyari in the first place, diba? Kasi syempre, pinsan mo yun, kadugo mo yun, diba? So yung mga nanay at tatay nun, hindi natin alam sino ba yung tsuhin-tsahin mo doon, diba? Hindi... But I'm happy for you because now meron ka ng ibang karelasyon. Tapos siya naman masaya na sa buhay niya with his girlfriend, ganyan. So congratulations sa inyo, no? May mga pagkakataon talaga na kailangan mong maiba ng landas para ma-realize mo kung ano yung tama, at saka kung ano yung dapat gawin. Diba? Di ko alam Kasi alam mo, naniniwala ako na yung choice nasa atin yan. Definitely hindi yan mangyayari ng by accident lamang, no? Ginusto mo yun. Malamang sa alamang matagal na kayong attracted sa isa't isa. Tapos, nung nagkaroon ng opportunity for you guys to be together, ginrab nyo yun. Diba? Nung nakita nyo may crack doon sa gilid ng pinto, pinasok nyo agad. Hindi kayo nagpatumpik-tumpik pa. Nung naging dalawa na lang kayo doon sa bahay, diba? Ginawa nyo yung mga bagay na yun. And choice nyo yun. Hindi nyo pwedeng sabihin na kasi po dalawa lang kami dun sa bahay. So, we had the chance. Hindi po namin napigilan ang sarili namin. Of course, kaya mong pigilan yung sarili mo, no? Hoy, sinong niloko mo? Yun. Talagang ginusto nyo yun. Siguro talagang meron attraction talaga. Meron kayong attraction. Kayong dalawa, no? Kasi hindi pwedeng ikaw lang. Ang lalaki kahit paano siguro mga 5%, 10%. Kasi lalaki kahit hindi naman attracted sa babae, gagawin pa rin nila yun Oo. Diba? Ang mga lalaki, kahit hindi nila gusto yon, pero they feel like they wanna do it, kapag may chance, gagawin pa rin nila yun kahit walang love, kahit walang attraction, B. Talaga. Whereas sa ating mga babae kasi, kailangan, for a majority ng mga babae, gagawin lang yon kapag kahit kakarampot na attraction and, diba, emotional connection, meron tayo dun sa taong yon. Gagawin natin yon. Diba? Hindi ko naman pwedeng gamitin yung word na mahal mo, si pinsan mo, Aina, kasi mahal as a pinsan. At saka, yun nga, may attraction. Kaya ginawa mo yun. Ginusto mo rin yun. Pumayag ka. Diba? At saka para pasukin mo yung kwarto dun sa bahay. Alam mong nag-iisa lang yung pinsan mong lalaki doon. O di ibig sabihin, alam mo kung ano yung kahihinatnan nun. Diba? Nakakaloka. Kasi di ba para pumasok ka sa bahay na empty, sa tingin mo empty, tapos alam mo na nandun yung lalaki. Kahit hindi mo siya pinsan, kahit alam mo may lalaki lang doon sa loob, tapos babae ka. O edi parang sinabi mo na rin, nag-game ako sa kahit anong mangyari, B. Wow. Diba? Ganun yun Kaya nga, ang babae, alam mo, hindi yan papasok sa loob ng bahay, lalo alam niyang may lalaki doon, na siya lang mag-isa. Lagi yan magpapasama sa
kung sino man, kasambahay, pinsan din, kapatid, ganyan, o sino mang mahila niya sa labas, magpapasama yan. Pero para pumasok ka sa kwarto, sa mga kwarto at sa bahay, ay, yung totoo. Ayos na ang buto-buto. Diba? Halika na at basahin na po natin yung mga nagko-comment ngayon dahil parami na po kayo ng parami, no? Oo. Grabe. Tama na daw yung pagpa-flood. Grabe daw yung mga nagpa-flood. Daming nagagalit. Tama na dyan. Mga B, kumalma kayo. Sabi ni RJ, siniswerte ka kasi walang nabuo sa inyo. Pero naniniwala ako sa every action has consequences. Ay, totoo ka dyan. Oo, pare koy. Lahat ng bagay talaga. Sabi naman ni Abet, good day, DJ Lindsay. Kasi lahat ng bawal masarap. Watching from Los Angeles, California. From Lemery, Batangas. Allah, ay aray, kababayan pa. Ay talaga naman Tainaman na. Lahat ganang masarap bawal. O lahat ba ng bawal ay masarap? Ay nalintikan na ba? Sabi nga nila, ayoko naman magpaka-ipokrita, diba? Pero totoo naman. O wag na natin masyadong palalimin at papuntahin sa sexual things or sexual discussion. Pero tingnan na lang natin doon sa part na halimbawa, meron kang diabetes, diba? Meron kang nararamdaman na, alam mo yon, sakit sa katawan mo, pero gusto mong kumain, may diabetes ka na nga, pero gusto mo pa rin kumain ng cake. Sarap na sarap ka pa rin sa kanin at marami ka pa rin kinakain na kanin kasi masarap ang ulam. O alam mo, bawal yun, pero masarap, diba? Hindi mo mapigilan, diba? Sabihin mo, diba, may gamot naman, ayos lang yun. Sino ba? Ano ba sabi ninyo dyan? Sabi ni Roars, yan, advice ko lang sa'yo, ate girl, iwasan mo na yung pinsan mo dahil iyan ang ikasisira ninyo bilang magkakamag-anak. Mawawalan din ng tiwala ang mga magulang ninyo sa inyo. May choice kang tumanggi pero ang ginawa mong choice patulan yung init na nararamdaman mo. Sana ngayon na tinigil nyo na, sana totoong wala na. Mahalin mo na lang yung boyfriend mo kasi napakaswerte mo na sa kanya kasi mahal ka niya. So true, Roars. Thank you so much. And totoo yan ha, malamang sa alamang dyan pa masira yung pagkakamag-anak ninyo. Uy, meron akong alam na ganyan talaga. As in, naging sour yung relationship nung, ano bang tawag doon? O basta, yung lola ko, tapos lolo ko may asawa siya. O yun, naging sour yung pakikitungo nila sa isa't isa. Kasi nga, meron silang mga anak na, magpinsan. Tapos nung sometime in their lives, naging super, super close nila to the point na, parang nakikitaan ng hindi normal na relationship. Super laging magkasama, magkatelebabad sa telepono, ganyan. Malamang sa telepono, walang magkatelebabad sa kawali, di ba? Magkatelebabad sila. Laging sila yung magkasama, ganyan. Sa kwarto, together. Huwag! So, naging sour yung relationship. Tapos, naging talk of the town siya, lalo na nung mga magkakamag-anak. Diba? Naging pulutan sila ng usap-usapan. So, hindi magandang sight to see yung mga ganyang bagay, lalo na sa magkakamag-anak. Sabi naman ni Matt o ni Weng, grabe na. Diba? Nasa iyo pa rin yan, girl. Alam mong pinsan mo, dapat may delikadesa ka. Lalaki ang pinsan mo, tapos nag-iisa pa. Kaya ang tukso nandyan yan. Ang masama, naulit at naulit pa. Ay, truly, Mare, di ba? Friendship. Sabi naman ni Nino, sabi ni Nino, ang mali ay mali at hindi po yan. Sandali, ang bilis magpalit ng mga messages. Hindi po yan magiging tama kahit kailan. Sabi naman ni Agnes Ramos, batiin mo naman ako. Mula po sa Mabini, Batangas. Ala, ay arayano rin kababayan rin Ano ga? Sabi dito, shoutout DJ Lindsay, ang nagpapasaya lagi sa umaga ko. Masalimuot na istorya. Very, oh my gosh. Irene Villanueva, thank you so much. Sabi naman ni Glo, good morning, beautiful idol Lindsay. Hindi malungkot ang araw ko pag hindi kita nakikita, idol. Kahapon parang wala ka, idol. Bakit naman pinsan na pang dapat? Diba? Tatanong-tanong ng bawat isa. Ang dami lalaki sa mundo. Sana mabasa mo ito, idol. Uy, thank you rin sa'yo, idol. Lodi. Sabi naman ni Arch, naku, hindi ko na nabasa yung pinaka-comment ni Arch. Si Arch na mainstay na dito sa Lihim ng Liham. Anywho, just to cap everything, kapag pinsan mo, wag na. Alam mo na yun Wow!
Kahit pa sabihin mo na, alam mo yon, society lang naman na nag-dictate na kapag kamag-anak mo hindi dapat mahalin o jowain. Saan ba gusto mong society? Lumipat ka ng planeta para, di ba? Hindi rin tama talaga di ba, sa mata ng Diyos? For me sa mata ko. Sa mata ko na lang. Huwag na natin itama yung si Lord. Sa mata ko, hindi siya tama. So dapat, kapag alam mong pinsan mo, hands off ka na. Diba? Ang sarap makita ng mga magpipinsan, magkakamag-anak na close. Talagang, tight yung kanilang bond and relationship. Pero, not to the extent na sa super tight ng bond and relationship ninyo, may ginagawa na kayong kabulastugan. Hindi hanggang doon. Diba? Pinsans and cousins are just meant to, be your first circle of friends. Diba? Yung unang barkada mo, yan yung mga pinsan mo diba? Wow! Pero wag naman yung tipong din, di ba? Ginagawan mo ng mga kabalustugan nga. Hindi nga tama kasi. Okay? So, sana makalimutan mo na yan. Sana maka-move on ka na, di ba? At kung hindi ka mapakali pa rin sa gabi, naiisip mo pa rin siya, I just feel that you have to, make sisi, di ba? Magdasal ka, ganyan. Tapos mag-sorry ka sa kasalanan mo. Kasi may ganyan yung hindi ka makatulog ng maayos sa gabi because kahit matagal na siyang lumipas, 'di ba? It still haunts you. So, feeling ko yun yung dapat mangyari. Kausapin mo siya, humingi ka ng tawad, mag-sorry ka kay Lord sa nagawa mo, and you have to promise na hindi mo na siya gagawin kahit kanino or kahit 'di ba, anong paraan pa yan. Basta yung mali, hindi na siya dapat ginagawa. Tama na yung isang beses ka nagkasala. Oo. Kasi diyan pwede natin sabihin na tao lang ako, nagkasala ako. Okay. Pagsisihan mo, sorry ka, pero wag mo nang uulitin. Kasi pag inulit mo pa yan, hindi na pagkakasala yan. Ganyan ka na talaga. Pagkatao mo na yan. Diba? Sabi dito ni Ate Rosie, mahilig sa mekos-mekos girl. Si girl. Ganyan. Nakakaloka ka, B. Oo, sino pa yung mga nandito? Diesta, sana all pinsan parang nasa kaharian, hindi pwedeng ibang angkan. Rovicel, pag pinsan-pinsan lang, dapat mahalin mo bilang pinsan mo, hindi yung magmemekos-mekos kayo. Mr. Nobody kasi. Oo, matagal ko nang pinapanood yun. Ngayon lang talaga, actually matagal na nag-boom yung pangalan niya because ang dami niyang naging uso siya ngayon dahil nga sa mekos-mekos na yan. Pero matagal nang kilala yung Indian guy na yan dahil siya yung bumabatikos dun sa mga Pilipino na, alam mo yon, nagko-comment na, bakit ganyan yung mga Indian food? Ganyan, ba't ganyan kayo magluto sa India? Ganyan. Siya yung pumapalag, tsaka siya yung nagko-call out sa mga kalahi niya na Indian, diba? Oo, na tipong, ba't ba kasi, ganyan, ganito? Diba? Tapos siya yung sumasagot, bakit daw ang yayaman ng mga Indian? O kasi kami, hindi kami natutulog-tulog lang. Nagtatrabaho kami, pinaghihirapan namin to. Ganon. Kaya siya naging sikat ngayon. He got even more sikat because sa mekos-mekos na yan. Diba? Ayan. Okay, so that is it for me. 9:35 na po ng nagmamagandang umaga. At syempre naman, sa lahat po ng mga may ganyan o nasa ganyang sitwasyon, tama na yung isang pagkakamali. Huwag nyo nang dagdagan pa ng mga marami pang pagkakamali. Okay? Kaya na yun. Pagsisihan mo, say sorry about the faults and yung mga wrongdoings mo, and then promise to never do it again. Okay? Pagising sa